nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, radyo mo nationwide. Sa musika, katatawanan, kwentuhang masaya. Sa araw-araw siguradong enjoy ka. Radyo ng buong Pilipinas, noon, ngayon at bukas. Yan ang tatak RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, radyo mo nationwide. Gamit ay dekalidad, kaya buong husay na maririnig mo ang drama ng buhay. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, Luzon, Visayas, Mindanao. RMN, RMN, radyo mo nationwide. Ano oras ngunyan sa 91.1 isin 1296 sa Birikan kasi do mga radyo 35 minutos mga kasama makaagi na po ang oras na alas 11 nin pagkaaga. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan gihiti mong patoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihito mong paraomang benepisyaryo. Ginuno, halos sa bangibay pang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinagyo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Mga kasama, Diyos marhay na aga po sa Satuya Gabos, maray na aga Bicolandia, maray na aga mga kaagraryo. Liwat po ang satuyang episode ngunyan para sa tuyang programang Kape asin Baretang Agraryo. Ngayon po aldawnin Biyernes mga kasama, fet sa 14 na po kan bulan na Nobyembre. Araw dati, igwa kita ng magiging tampok na bisita mga kaibanan sa tuyang programang inaaldaw sa programang Kape asin Baretang Agraryo. Kan nakaaging episode, naging tampok niya itong bisita si Ma'am Liza Ripotente, ang Chief Agrarian Reform Program Officer. Ninulto na itampok niya ito ang Pelikula Agraryo 2025 in ang pinaka-primerong film-making competition kandar asin maugmahon na maray sa pagmati na an saro sa mga natawanan nin onra asin pagbisto an sa kuy mga kaubayan hali pong Iriga from my alma mater hali po sa University of St. Anthony Ciudad Gan Iriga. Na-feature niya to sinda dahil sinda po ang naging Best Film ERB category, Best Sound and Best Actor mga kasama, featuring Farmers Success Stories. Ang sidang titulo, iyo po ang Pedal. And ngayon na pag-aagaliwat, igwa kita nin magiging tampok na bisita. Sa kuya na po ipapabisto, ang satuyang bisita ngayon na pag-aaga, siya po nakapagtapos sa kolehiyo sa kursong AB Political Science sa Bicol University as natapos sa iya pong law school sa University of Santo Tomas. Nagpunpuan sa iyong karera sa Department of Agrarian Reform bilang Admin Aid 6th. And siya po naging Agrarian Reform Program Officer 2 kan Legal Division Kandar Provincial Office sa probinsya kan Albay. Dagdag padigdi sa iya pong posisyon ang pagiging Legal Coordinator kan proyektong Support to Parcelization of Lands for Individual Titling o Split. Sa ngunyan, siya man po ang Presenting Senior Agrarian Reform Program Officer kan Legal Division Kandar Regional Office Number 5 as in Legal Support Staff sirarom kan Project Split Regional Project Management Office mga kasama. Mga kaagraryo, ang sa ating mga kakaibanan ngunyan, may iba, si kaagraryong attorney Maria Rhea Grande. Kaagraryong attorney Maria Rhea Grande, Diyos marhay na aga po ma'am. Diyos marhay na aga man po kaagraryong Grace
Salamat po sa pag-imbitar sa Muya. Tapos, gusto ko man po bation ang gabos na nagdadangog sa programa Tapog Ini. Pati po ang satuyang mga nagdadangog na mga paraoma, budak mga benepisyaryo kandar. Gusto ko man pong bation ang sa kuyang mga kaopisina na nagdadangog po kunyan sa programa Tapog Ini, ka-Agrarian Race. Mga kaopisina ko po, hali ko sa DAR Regional Office, Region 5 po. Yes, so Marina Aga po. good morning, talagang nakasupport ang sa tuwing mga ka-agraryo sa Department of Agrarian Reform. Anyway, napasadahan po aniba ng sektor kan Department of Agrarian Reform aro kan Land Tenure Improvement Division Program, Beneficiaries Development Division, and Support to Operations Division, asin ngunyan ug mata pong parambungon pa ang satuyang kaaraman sa satuyang division tabi attorney and Agrarian Legal Division Assistance Division. Pwede daw po tabi na maiheras mo po ano ang trabaho sa obheto kan sa indo po tabing division. Ang legal division po ka-Agrarian Race, yaon po siya sa component na Agrarian Justice Delivery Program po, kang Comprehensive Agrarian Reform Program po. Ang pinaka-objeto po kan sa muyang opisina, sa muyang division, iyo po ang magtao ki serbisyong legal sa satuya pong mga paraoma, sa satuya pong mga beneficiaryo, mga maski po sumintag sa diri kandaga o mga landowners, pati po itong sa mga line agencies na po. Ang samuya pong trabaho, lalo-lalo na po duman po sa mga provincial offices, ang legal office po duman, nagtatao po ng legal advice. Tapos po, nagkakaigwaman po ng mga, pwede man po magpa-schedule sa muya ki-mediation. Kung himbawa, igwa po na igwang dain nagpagkakasanibutan sa mga paraoma tabo da, sa mga beneficiaryo tabo da, sumaytag sa dirik po at daga. Kung in kaso man po, mag-arabot na po sa, halimbawa, data man inaasahan, kaya na po magkaso, ano po, ang legal division po, nagpo-provide po kilibre na serbisyo bilang sita po ang ma-representar kan sa tuyang mga paraoma po da, mga beneficiaryo sa DARAB po. Ang DARAB po, Department of Agrarian Reform Adjudication Board, iyo po ang korte kang Department of Agrarian Reform. Kung may problema po kita sa daga, tapos ito po problema tanya o sa jurisdiction ninda, pwede po duman magrepresentar ang samuyo pong opisina sa mga beneficiary po kang programa buda po kang mga paraoma. Igwaman po kami digding mga naki-issue man po kami kidar clearances, land transfer clearances. Ini pong clearances na ini kaipuhan po ini kang ROD. Kaya kung bago po kita makapalipat ki agricultural land, hali po sa sarong tawo, pasirin po sa iba, ahagadon po kang ROD ang clearance na hali po sa DAR. Igwaman po kami ki mga ito po pag ang mga land use conversion, ma-apply po dito sa regional office. Kung halimbawa gusto ta na pong ibahon ang gamit kandaga, ali po sa agricultural, gigibuhon ta na po siyang commercial, industrial, residential. Pwede po ta po yung gibuhon, ma-apply lang po dito sa samong opisina. Tapos po ang DAR sa buong Bicol region po, igo pong mga abogado sa iba-ibang probinsya. Kaya kung iba po kitang problema, ang may problema po sa daga, agricultural na daga, ang sa to yung mga beneficiaryo, buda, mga paraoma, pwede pong representaron kang DAR na libre sa regular courts po. So, iyan po, ka-Agrario Grace, ang bulk, actually, ikaw pong iba, pero iyan mismo ang main na matrabaho po kang legal division sa DAR po. So talagang malinaw ang ino-offer po tabi attorney na free legal services kan Department of Agrarian Reform. Sa ngunyan po, pwede daw po tabing maiheras an accomplishment para po sa taon 2025. Sige po, ka-Agrario Grace. Ini po, ka-Agrario Grace, ano po ini, as of October 2025 po ini na accomplishment ni po. Sa resolution of any cases po, as of October 2025, igwa na po kami, I'm speaking of the buong Region 5 po, ano po, 115% na po ang na-accomplishment. Sa cancellation case po, 96%. Sa referral cases po, nasa 125%. Judicial cases po, 60%. Quasi-judicial, 112%. Tapos sa land transfer clearance po, nasa 136%. So, mas, since November na po kunyan, medyo madali na po kita maabot po sa mga targets na po. Ano po? Sa mga forecast na po.
Pagabot naman po sa lado kang project split, ano po, ikaw man po kaya kitang mga kaso under project split, may target po kami na nasa around 3,344 cases, pero igwa na po na-accomplish kami ngunyan na around 1,871 cases. And sige po, continuous pa po ang samuyang pag-resolve ng mga kasong ini na sana maihabol may bago magtapos ang taon, ma-accomplish po ito. In fact po, ang legal division po, ang regional office, nagkakaigwa po ng fast-tracking activity ngunyan sa Kamalig, digdi po baga sa Albay, para po at least makadagdag po duman sa accomplish mi po na hopefully matapos mi po before the year ends. So talagang pigihiling ko, Attorney Raya, halangkaw na accomplishment kan Legal Division Kandar. And pwede daw po tabi, Attorney Raya, mga kaagraryo na maistorya mo sa muya, ang kadvesilan na nahampang kasilong division sa padagos na implementasyon kan mga programa. Sit ano po ang estratehiyang pinagigibota, tangarig danay po ining malagpasan tatabi, ma'am? Okay po. Kung sa kadipisilan po, kaya po, ka-agraryo Grace, ano po, may mga panahon po, baga, may mga taon na haralangkawon or dahulon po ang bulk kang kaso na naglalaog po sa muya. Pero po ang staff po, baga, syempre, as is, man po, nagbabago. Ano po, may mga, syempre po, baga, dahil taman mapipredict kung pera ang malaog. Kung sa mga pagkakataon po, na dahulon po ang naglalaog sa muya ang kaso, ikagimig po ang kabus na paagi na as much as possible, matapos po iyan bago matapos ang taon. And kung halimbawa man po, medyo nagagahol kami kay oras, iyon na po itong tigsasabi ko po kaso bago na fast-tracking activity po. Na quarterly mo po siya tigigibo, naka-isolate po ang legal division kayan, tapos wala pong ibang tigigibo, kundi mag-resolve lang po ng kaso. Tapos, pag nga sa office setting po, bagat kita ka-agraryo base, di ba, may phone call digday. May, may kliyente sa baba. Tapos, minsan, kay Puan mag-attend kay meeting. Pag-resolve po, pagkakaso, minsan kay Puan, focus man kita. Kaya, pag-arap po itong fast-tracking activity, mas medyo nakakadakol-dakol po ang output po kang legal division, na mas dakol-dakol po ang nare-resolve ka ito. Opo. Okay, sige. Sige, ma'am. Sa presente po, ano po ba ang sa ito yung ginigibong mga lakdang para sa padagos na paghatod ni agrarian justice digdi po sa Kabikulan? Aside po, kato ka-agraryo Grace, na sabi ko po pag naigwa kami ng fast-tracking activity, ano po, iba pa po kami, may coordination meeting man po kami sa iba-ibang offices, aro po kang ROD, minsan po sa Land Bank, aro kayan, para po ma-attain mi objeto kang sa tuyang programa. Igwa mo po, kitang, para po baga maray ang serbisyo ta, nagkakaigwa po kami ng mga training, enhancement training po sa samuyang mga legal officers, pati po sa mga abogado para po updated po ang samuyang division sa man ang latest na development sa mga kaso na manungod sa daga. Tapos pati naman po, so kung tanganing po, pagluwas after po katong enhancement training, kaya may pong masigbagan o masolusyonan kung ano man po ang problema kan sa tuyang mga para o mga beneficiaro. Igwaman din po pala kami ka-agraryo Grace nga tigkapod na atong legal clinics na in fact po kang September 13, 2025, kang birthday po ini sa tuyang presidente, nagkaigwa po kita ning handog ng Pangulo. Ano po, na kung saan po, so legal clinics po, dineploy na po sa iba-ibang probinsya, kang Bicol Region. Ini po, para po matugunan ta so legal na mga problema kan sa tuyang mga mga beneficiaryo. Ang konsepto pong ining handog ng Pangulo na ginibo talaga kang birthday po talaga kan sa tuyang presidente, iyo ang ibis na kita ang magregalo sa iya ito po baga birthday niya. Ang konsepto pong itong handog ng Pangulo, siya po ang nagregalo sa tuya. So during that time na birthday niya po, naka-deploy kita kay mga legal clinic sa iba-ibang probinsya. So nagrahirahay na ini pong programang inikan Department of Agrarian Reform na pagdara po kan legal clinic sa mga probinsyas kan Bicol, Attorney Raya. And garuban lang po dinadarata sa inda ang serbisyong legal
direkta na sa mga tao sa mga paraoma. So nagrahirahin na po na dai na maduman sa opisina kandar para idulugan silang problema legal, kundi sa paagi kan mga legal clinics na ni mas napapadalian siguro mas si access kan mga paraoma ta talagang iyaon na itinatao na po kandar. On a personal note, tabi attorney, pwede daw po bang maiharas ang triumpo asin kadefisilan o simple triumphs and struggles na nakampangan po kan agrarian justice delivery digdi po sa tuya? Sa personal po, sa kuyang personal na experience lang po, ka-agrarian Grace, kung maiiling ko na po siyang sarong triumpo, halimbawa po may mga nagpapasiring po pagadigdi sa regional offices, sa regional office po na mga kliyente po, hali pa po sa iba-ibang lugar, halimbawa po, hali pa po sa Camp Norte, Asorong Aldaw po, hali po sa Sorsogon, araw po kaiyan. Para sa kuya po, makukonsider ko na po siyang triumpo sa kuyang karera. Pagka may mga tigahapot po sinda sa kuya, manugod sa problemang legal na nasisimbagan ko po. Nalilinawan po sinda kung ano ang ibig sabihin ka ini, ano ang ibig sabihin ka mga terminolohiyang ini. Lalo po baga medyo technical po baga pag sinabi tang legal, ano po, iba-iba ang terms na data man talaga siya, maski nga ni po baga nakaklase kita. Medyo minsan, data man siya masasabutan. Pag-araw po kayo na, yan, para po sa kuya, basta po nailing ko po sa pandok ninda, na nalinawan po sinda, tapos gari po baga nag-gian sa pagmati ninda, dahil nasabutan po ninda, so ano problema, puda po, naitaram po sa inda, kung ano po ang pwede nindang gibuhon, na solusyon, o mga paagi, para mas masolusyonan sa problema ninda. Para po sa kuya, triumpo na po ito para sa kuya. Mauli man po sinta, hali man po sarayo, at least po, nalinawan po sinta. So pag-abot man po sa kadipisilan, data man po yan mahahali na may mga kliyente po kita. Siyempre po, legal po. Baga ini, problemang legal. Siyempre po, minsan may kalaban sa ibong, araw kaiyan. Napapawot na po baga sinta, minsan po, nawara na po pasensya, nadadagit, araw po kaiyan. Sa party mo man po, at sa kuya po, tigigibo ko lang po na, make sure ko lang po na nadadangog ko siya, tapos nasasabutan ko anong problema niya, tapos kung di ko man po matao sa iya kung ano talaga gusto niyang mangyari, kasi base po sa lay, arog lang po talaga kaini ang pwedeng kahantungan kang problema niya, at least man lamang po matawan mi siyang tiit na solusyon, so di man po siya mauling pamundo talaga o problemado mang gigiraray. So maski po papaano na ikong kadipisilan, nakakayanan man po giraray. Actually, ang iba tabi kagraryong Rhea, igwanin pag-alangan na kumbaga huruton ang sindang diretso pagabot sa urulay kan sindang mga propriedad sa daga, lalo na kung mayo punin kakayahan na magkuanin abogado. Pero sa punto pong ini, malinaw sa sakuya, ining serbisyo itinataw po kan Legal Division Kandar na igwanganik tanin free legal services. So, dai po mag-alangan, dai magduwa-duwa, bukas ang opisina po nindo, madaling kontakon, ano po yan, need ba ninda kung mayo itong inaapod na legal clinics na personalmente magduman sa opisina Kandar, sa kada probinsya, hanapon ng Legal Division, tayaon po dyan makakasimbag sa mga problemang panglegal para sa tuwing mga paraoma at mga kaagraryo. Opo. Ano po talaga ka ito, ka-agrarian Grace. Pimi pong bukas ang samuyang opisina. Takadakol kayan tabi, attorney, day aram ang sidang diretso, si rarom kan lay pag-abot sa agrarian reform, day tatao magproseso kan dokumento, arog kan kung ano man pong mga agreement o land claim o title na yan, gabos po ini, kaya pong ayudahan kan sa tuyang division. Sa kunyan po, ano po ba ang malalauman kan sa tuyang agrarian reform beneficiaries sa sendong division? As in, ano po ba ang sendong maitataong mensahe para sa padagos na naglalaom na mas matawanan pong asistensya sa lado po kan legal na aspeto, tabi, attorney? Agrario Grace, laungon po kan sa tuyang mga beneficiaryo kuda mga paraoma na ang opisina po kang DAR, ang Legal Division po, pirmi pong bukas, magpuon Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 5 ning hapon. Tapos po ang kagayunan po kang Legal Division kang DAR, bako lang po ang opisina niya on sa regional office. Igwa mo po kitang provincial offices na ikaw pong mga legal division man po duman. And bako lang po duman, nagtatapos ka-Agrario Grace. Ikaw man po kitang mga municipal offices na ikaw pong naka-assign ng mga legal officers po. Kada munisipyo po, kang rehiyon, Bicol po, ikaw pong mga naka-assign na legal officer. Halimbawa po, ka-Agrario Grace, taga
taga Bobo Masbate pa po kamo. Ano po, igwa po duman, maduman lang po kita sa opisina kang DAR sa Mobo. Igwa po duman na naka-assign na legal officer. Kung halimbawa man po, pasirin po kita sa Iriga, igwa po duman na opisina ang DAR mismo sa Iriga. Igwa man po duman na naka-assign na legal officer po. Kaipuanta lang po magduman sa opisina. Tapos magapot po kung naarin po ang schedule kang legal officer duman. Tapos magbalik po kita sa aldaw na ito. Tapos igwa na pong may masabat sa tuya na legal officer na pwede po na mag-handle kang sa tuyang mga problemang legal. Mhm. Pwede accessible po ka Agrario Grace ang legal services kang DAR. Maski sa inang iba po pagang opisina hanggang regional office lang, provincial offices lang po. Opo. Sa DAR po, ultimo sa mga probinsya ay mga munisipyo. Kada munisipyo po, igwa po dyan na naka-assign na legal officer. Di po kita mag-atubuli na magrani kasi igwa po talaga kita naka-assign. So kumbaga talagang yaon lang dyan, ang kaipuhan talang ipaabot ang sa tuyong problema, ano taan sa tuwing diretso, pag-abot sa bagay na yung tabi attorney. An Agrarian Legal Assistance Division Kandar, halimbawa po, igwan yung partikular na problemang legal na pinaabot po sa Indo. Ano po, nagtato kita ng timetable as to kung pirang bulan, taon ba, aaboton ang prosesong legal na yan, tabi attorney, sa sarong partikular na problema, kasaro pong kaagraryo? Iba-iba po kaya baga, tabi, ka-Agrario Grace, ang mga services na tiga-offer me. Ano po, kung halimbawa man po, ang problema ay ang concern na sa tuyang mga paraomas, halimbawa ngayon, kaipuhan na ni mediation, halimbawa, so nasabit ko po mas bago, maduman man lang po sila sa opisina, tapos po, kaipuhan man lang po, napaapodan sa ibong na partido, tapos, mas schedule na po kita kang oras o kang aldaw, no naarin sinda pareho available. So, minsan po, bako man lang po kaya iyan sa muya lang, hanapon mo man po sa schedule kang mga partido, kung naarin sinda pwede maghampangan sa samuyang opisina. So kumbaga, both parties dapat available sa partikular na napigtalaan ninong panahon. Nagakigwa lang po ng problema siguro kung si Saro they available, sumahalat kita na pareho po sinda buwelo sa sarong partikular na schedule. Opo. Opo. Sabi po baga ka-Agrario Grace, data man iyan ma-resolveran kung saro lang ang yaon. Tapos nga po, kaya nga po, tig-agita na sana ko na sa mediation. Tangan hindi na kita magpasiring, mag-arabutan pa sa kaso. At least po, sa mediation pa lang, magkakaigwa na ng settlement. Kaya, as much as possible po, at igagad po ko so parehong presente, kang parehong partido. Ang araw po kayo. Sa datos, tabi Attorney Rhea, kan mga nagpapaabot din problema legal sa sindupong division, ano po ang porsyentahe katong natatapos lang po sa settlement or nakakaabante ang kaso po sa korte? Sa experience ko po, ka-Agrario Grace, mas dakol po kaya ang nasusettle para sa mga, sa experience ko po, galing po kaya ako sa Albay, mas dakol po ka-Agrario Grace hanggang settlement. Sa mediation pa lang po, natatapos na po siya. Kaya nga po, minsan ka-Agrario Grace, nagsasuffer man ang target ni sa quasi-judicial or sa judicial cases, dito po ang nagpa-file na kaso, mas dakol po ang natatapos tolo sa mediation pala, which is a good thing naman kasi bako siya magastos, dahil na magastos so mga paraomata, so mga beneficiaryo duman pa lang po sa level kang opisina may sa DAR, tapos na po siya. For example po, ka-Agrario Grace, kasi bago po pag sinabi ko sa AMO, so judicial cases may nasa around 60 cases, 60% lang. Kasi nga, dahil man date man lang ang kaso na nag-abot, araw po kayan. And which is mas okay. Correct. Kasi data mo po, gusto time consuming po, baga pag nagkakaso pa, nagagastos, ako nagtatravel pa siring naman sa korte, araw kayan, at sa mediation, tapos na siya. And happy an pagmati Kandar, tabi attorney, na sabi mo nga ni sa settlement pa lang sa mediation natatapos na po na usay na po man na isyong legal pag-abot diyan, and then na po kita didiretso sa quasi judicial cases na sabi mo nga ni pareho lang po magagastusan as in halawig pati ang proseso. Ayun po. Tapos po during mediation po kaya ka-Agrario Grace, nag-iisip kami win-win solution po baga. So dahil sinda mauli na may perde sa inda, pareho sinda gana.
So, iman po ang karahayan kang mediation kasi warang mauli sa naluhaan. Pareho sintaga na mauli. Opo. Pag-abot sa quasi-judicial cases, tabi attorney, pag nag-abante po ang kaso halimbawa sa korte, hanggang dyan pa po nagdatonin asistensya legal andar? Opo, sa quasi-judicial cases po, DAR po, nagre-represent po ang DAR. Pero po, pag-abot po pwede po kaya ang hindi po baga sa darab mo na tigpa-file, ano po, pwede pag, halimbawa, di po favorable sa iya, so naging resulta kang kaso, pwede po sila mag-appeal po sa Darab Central Office. Pwede po hanggang Darab Central Office po, pwede po pong i-represent kang DAR ang mga beneficiary po, tapos po mga parauma po kang DAR, kang programa. Kaso po, syempre po, ka-agrario Grace, pag na-elevate na po iyan sa mas mataas na korte, ang kay puhanta na po duman minsan po, soldier na po ang nag-represent duman kansa tuyang mga parauma po. Yan. Tapos, dapat po, mga abogado na po talaga. Kasi syempre, dahil man po na baga pwede na mag-represent na ikaw man po kaya kaming mga empleyado sa DAR, sa legal division, ng mga legal officer po. Dahil pa man po abogado, pero magiging abogado in the future. Diyan na pumalog, Attorney Ray, itong sinasabi mong mas magastos ng ralaban yan. Pagyaon na po dyan sa stage na yan, tabi. Opo, medyo magastos na malikong po kababaw malikong mga sa mga papeles, sa mga requirements, pang mga kung ano-ano pa. Pero po, although po sabihin tayo ng magastos siya, syempre may mga additional expenses siya. Pero po, ang serbisyo po kang legal sa DAR, pwede po man yung libre, wala po yan na bayad. Iyo po. Taani ba nga ni kayan, tabi attorney, baka na ipabakal muna sa simong mga propriedad. Ninuli lang kan sobrang gastos sa legal na proseso digdi po sa tuya. Anyway, utron ta po giraray na ano ko po itong mensahe mo kasubago na kunigwaso igwanin mga question legal an mga kaagraryo ta mga paraoma sa municipal level igwa kita dyan, sa provincial level igwa kita dyan, and sa regional level. So kumbaga may ning rason ta nga rin sabiyon po kan sarong naagrabyadong paraoma na may akong madudulukan na abogado dahil sabi mo po nga ni kasubago sa municipal level pa lang igwa na po nin pwede mag-ayuda sa tuya sa lado kan legal na proseso. Very accessible po ka-agrarian base ang legal services kang DAR po. Hanggang munisipyo po, kayang-kaya po dumanan kang sa tuyang mga mga paraoma po mga beneficiary. So yan po mga kaagraryo, day po mag-alangan kung kamo po aram kong ngunyan lang ni tabi attorney kadakol nin mga messages, kadakol mga kaputan. Actually pag tungkol sa DAR an pigurulayan ay kadakol sa na gusto magpartisipar, pero pigukulita lang po ang mga information na ini and siguro sa mga maarabot na aldaw may forward na ini sa DAR tangarig madiscuss sa ibang mga aldaw. Ninulta igwanin mga isyong gusto silang tukaron, manunungod man girara sa Department of Agrarian Reform. Anyway, sige po tabi attorney, ngunyan po, pagkakatunta na po ini para ipaabot po ang sa imong mensahe sa satuyo po mga kaagraryo nagaantabay sa DWNX sa programa pong Kape asin Baretang Agraryo. Minapasalamat po kami ka-Agrario Grace sa samuyang presidente, si President Bongbong Marcos, sa pagsuporta po, pirmi pong pagsuporta sa programa kang samuyang departamento. Tapos po, di po siya nagsasawa na minsan po, nagiging visible po siya sa mga activities ni po digdi sa Bicol Region. Gusto ko man po magpasalamat sa Secretary ni po, sa Secretary Estrella po, na di man pong untog na nagpapailing kang sa iyong suporta. In fact po, next month, magkakaigwa po kami title distribution. Tapos po, ang aram ko po, madigdi po ang samuyang secretary para siya po mismo ang mag-distribute ng mga titulo. Gusto ko man po magpasalamat kay Regional Director Ruben Theodore Sindak sa pag-ayuda po sa legal division. Pinmi po siya nagpapasiling sa samuyang opisina para aputon kung ano ang mga kaipuhan may. Pinmi po siya niyaon. And lastly po, gusto ko man po magpasalamat kay Attorney Ryan Imperio, ang samuyang Chief of the Legal Division po, na nagagabay po sa muya na staff niya para makapaglingkod po kami ng maray sa mga paraoma buda sa mga beneficiary po. And sa gabos po na nag-support po sa programa kang Department of Agrarian Reform,
taos puso po kami nagpapasalamat sa Indo. Dahil po kamong mag-atubuli na magpasiling sa samong opisina para po matabangan mi po kamo. Sulong Agraryo. Sulong Agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong Agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong Agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Sa bawat Pilipino. Yan. Diyos Mabalos, Attorney Maria Rhea Grande mga kasama, ang sa tuyang Senior Agrarian Reform Program Officer kan Legal Division Kandar Regional Office Number 5. Sa iyon po ang Legal Support Staff, Serarum kan Project Split, Regional Project Management Office. Mga kasama, yan na po ang katripunan sa tuyang programa hinaldawnin Biyernes sa programang Kape asin Baretang Agraryo. Sa indo po girari na antabihan ang programa ini, digdi po sa RMN DWNX Naga, kada aldawnin Biyernes alas 11:30 nin pagkaaga. Liwat po sa inyong maantabihan ang programa ini sa maabot na Biyernes. Sa ngaran kan mga pagiriba sa tuwing nakaiban sa lado technical, si Radyoman Ray Gomez. Ako po ang inyong amiga sa radyo, Radyoman Grace Innocentes. Kasamang Grace Innocentes, radyo mo nationwide. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kan mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na ginunugikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape asin Baretang Agraryo. Ang programa ini inihatod sa Indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan Proyektong Split. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta. Sa pagsilang ng ating Panginoon, ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Sa mapayapang Pasko